may game plan din sila ha. Ang unang step, mananahimik muna ako, mawawala muna ako ng parang bula. Ganon ang gusto nilang mangyari. O, pagkatapos nun, pagka nawala ako ngayon ng sabihin mo ng 2 weeks o 3 weeks, palalabasin na may nangyari na laban kay Bibi Sara. Ang video ito ay naglalaman ng salaysay at interview ng vlogger na si Yumi Santiago na willing mag-testify sa Senado o Kongreso patungkol sa magandang naidulot ang war on drugs ni former President Duterte. Ang kagustuhan niya na humarap sa hearing ay dala na din ng panawagan ni Congresswoman Drixie Cardema, Duterte Party List. Totoo naman talaga yun. I myself, I was a victim of being molested by my uncle when I was 12 years old. He was an addict. Walang nangyari. Kasi pinagpasa Diyos ko na lang. Dumating ang time na madami akong naging kaibigang polis. Lalo na sa Intel, sa Invest, mga PD, yan. True connections ng mother ko. I am so proud with ex-President Rodrigo Duterte because dahil dun sa Oplan Tokhang. Why? Ilang uncle ko ang drug user. Totoo yan. Naging pusher pa ang isa, nakulong. Which is, nung panahon na yon talagang madaming pinapatay na mga drug user and pusher. Ang pinagpapasalamat ko lang, ako, personal, mas mabuting nakulong kaysa napatay. You know why? Kasi yung mga kapulisan dito sa Bataan, talagang may puso. The best thing you can do is let your father voluntarily na sumuko sa kanila. Patunayan niya na hindi na siya gumagamit or hindi siya ni minsan nag-push ng drugs. What I did is, tinawagan ko yung father ko. Sabi ko, tiwala ka ba sa akin? Sabi niya, wholeheartedly. Dinala ko siya sa Camp Tolentino kay Colonel Buslig. Andun yung mga kaibigan kong Intel, kaharap. Kinausap nila ang father ko. Sabi ko, sir, this is my father who wanted to clean his name. Isa lang ang sinabi nila. Ora mismo, kaya mo bang magpa-drug test? Sumagot ang tatay ko. 2 buwan na po akong hindi nagpupunta doon sa napapabalita ang mainit na lugar. At matagal na po akong hindi gumagamit. Inaamin ko po na dati po akong nalulong sa droga. Pero ngayon po, ako ay nagbabagong buhay. Ora mismo, dinrug test ng father ko. Ang advice sa father ko, umuwi ka sa bahay nyo at ayusin mo ang pamilya mo. Ipanatag mo sarili mo. Hindi pa natigil doon ang issue. Nagkaroon naman ng problema sa mga uncle ko. Nabalitaan ko naman na i-raid daw ang bahay ng mga uncle ko. So, ako mismo talaga ang kumontak sa mga uncle ko na kung po pwede, mas maganda mag-voluntary submission kayo sa mga polis na hindi totoo ang nababalita ang chismis. And then, what they did is, hindi sila kumibo. But I know. Hindi naman nila sasabihin sa akin yung surprise visit nila, di ba? There was this time na binisit nila ang bahay. Wala silang napatunayan. So, inalagwa nila ang pamilya ko. To think na talagang maingay na ang EJK issue. Okay? Na sinasabi nila, mabalitaan lang na gano'n, papatayin ka na. I have 2 cousins also tumira sa bahay namin because of drug issues. Dahil sa takot yan sa EJK na yan, tumira sila sa amin.
hindi ko pinalagpas ang pagkakataon, kinausap ko dito ang mga tao sa Intel. Ang sabi nga nila, hindi maganda kung maging protector ka ng mga drug user o pusher. Kailangan mapatunayan natin na malinis sila. After a month or two, may mga pulis din naman talaga na nag-iimbestiga sa amin. Napatunayan namin na hindi totoo ang chismis. Awa ng Diyos, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Buhay ngayon ang pamilya ko. Kaya yung sinasabi nila na EJK na yan, totoo yun kung nanlaban. Itong mga uncle ko, hindi sila lumaban, kusa silang sumuko, ipinakita nila na ready silang magbagong buhay. At because of ex-President Rodrigo Duterte, nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Nang dahil sa vlog niya na yan, ito ay nag-viral na umabot ng 162k views na nakarating kay Senator Bato de la Rosa. Dahilan para siya ay imbitahan ng senador na umatin sa hearing na gaganapin kung meron man. Kung maaalala natin, ito ang naging hamon ng mga kongresista kay Trixie Cardema noong siya ay nagmanifest during Quadcom hearing. Pupunta ka? Hearing namin, pupunta ka. Ha? More than me. Yes! Ano? Para sa hindi kita ikukoach ha, hindi kita bibigyan ng script ha. Baka mamaya sabihin nila, scripted, tinuturuan ka kung ano sabihin mo ha. Alam na po nilang lahat yan. Nakalay po tayo. Ang Senado hindi gagawa ng script para sa kanya mga witness. Yes. Siya voluntaryo pumunta dito, okay. Entertaining ka namin, pakinggan ka namin. Bahala ka magsalita kung anong gusto mo sabihin. Hindi kita ikukoach. Ha? Hindi kita i-pulisyahan sa ano sasabihin mo. Hindi ko kontempa. Sir, Hindi ba yung sir? Hindi ko narating sa yung sir. Nakapag-release na ako ng video sa kanilang lahat. Nagulat lang ako na nag-training na nga po ako. Nang dahil sa nag-viral yung video na ngayon, sa kanyang latest vlog, kanyang sinabi na may nagtatangkang siya ay suhulan ng halagang 10 million pesos para sa pananahimik niya. May nakahanda na ding plano kung paano ang gagawin nila oras na pumayag siya. Hindi ko po sinasabi na totoo o hindi ang kanyang mga naturan. Ang sa akin lamang, para sa patas na pagdinig, bakit hindi bigyan ng pagkakataon ang mga taong katulad niya, vloggers man o hindi, para magpahayag ng kanilang naging experience sa panahon ng war on drugs. Okay. Merong isang guy, hindi ko muna siya papangalanan. Humanap muna siya ng connection. Para mahanap ako. Gumamit siya ng isang common friend. Yan, ingat kayo sa mga common friend. And then, ang kapalit, okay, ang kapalit ng pagbaliktad ko kay VP Sara is worth 10 million pesos. 10 million, yun na 10 million mo. Akala niya mabubulagan ako sa 10 million. Ayan, ang Rolex po, ayan. Baka akala kasi nila, wag magpapabali kasi dignidad nyo po, yun na nga, naliliitan ako sa 10 million eh. Naliliitan ako sa 10 million, ba't ganun? So, ayan, nilabasan ko sila ng Rolex, ang halaga 18 million. Aanihin ko yung 10 million. Diba guys? Alam nyo kung bakit? Napakadaming vloggers, okay, napakadaming vloggers, I know that, but the mere fact na ako lang kasi ang tatayo doon sa hearing ng Senate na gustong-gusto kung papayagan ako at sa Congress, 'di ba? Na na magte-testify in favor of Duterte.
Kaya ganun. At nakita siguro na biglang-bigla, dun sa isang video ko lang nakuha ko ang loob ng sambayan ng Pilipino, kaya biglang, oops, teka lang, kailangan dito palang harangin na to kasi bakit? Madaming nanonood sa kanya. Masisilawan ako, diba, biglang mananahimik ako. Oo. At may game plan din sila ha. Ang unang step, mananahimik muna ako, mawawala muna ako ng parang bula. Ganon ang gusto nilang mangyari. O, pagkatapos nun, pagka nawala ako ngayon ng sabihin mo ng 2 weeks o 3 weeks, palalabasin na may nangyari na laban kay Bibi Sara. Ganon. Ganon katindi. Ganon na sila ka-desperado. At, diba? Hello? Para bang, sabi ko nga, kumakaway ang Rolex. Aanhin ko ang 10 million. Anin ko yung 10 million, ang nipis nun. So yun guys, ang sasabihin ko sa inyo, kahit ano pang presyo, okay? Wala akong pakialam dyan. Okay? Kahit ano pang power ang bigyan nyo sa akin. At ang sabi pa sa 10 million na yun, may corresponding ano pa yun, gagawin daw akong sangay ng government. Excuse me. Diba? Kaya kong kumita. Anyway, ito nga. Offer me money. Offer me power. I will say what I want. Okay? And if the consequences or if the consequence is losing all my money, so be it. Sana maintindihan nyo. Alam ko nanonood ka ngayon. At alam ko galit ka. Kasi, alam mo sa sarili mong tinanggihan kita. So, malinaw yun. Offer me money, offer me power, I will say what I want. Sasabihin ko lahat ng sasabihin ko. Sasabihin ko kung anong kaya kong ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino dahil alam ko naniniwala sila sa akin. And, if kung ang consequence nun is losing all my money, so be it. Sige, tingnan natin, mangyari na lang. Diba? Hindi po ako natatakot mawalan ng pera because I came from zero. Nanggaling ako sa hirap, nanggaling ako sa sa pinakamahirap pang buhay. Okay? So yung 10 million na yan, hindi kayang bayaran ang aking prinsipyo at ang aking dignidad. Sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin.